ang bawat proyekto ng ating bansa, hindi po natin pwedeng angkinin yan. No? May tinatawag kasi tayong inauguration, meron din tayong tinatawag na groundbreaking. Di ba? Kung kailan nasimulan yung proyekto at kailan matatapos. Subalit, sino ang aangkin sa Bukana Bridge? Ang Bukana Bridge po ay nakatayo saan? Sa Davao. At ang makikinabang po dyan ay sino? Ang mga taga Davao. Ang importante lang dyan, yung proyekto dinodrawing pa lang noong 2018. Tunay na fake news itong mga DDS o mga Duterte supporters. Bakit? Kasi sa ratings na nilalabas nila, napakataas ng satisfactory rate nitong si Sara Duterte. Paano mangyayari yun? Lagi siyang nasa abroad. Wala siyang ginagawa kundi siraan ng Pangulo. Tungkol po sa mga kababayan natin na pilit sinasabi na itong Bukana Bridge sa Davao ay inaangkin daw ng ating Pangulo. So ano po yung masasabi nyo sa mga tao na to na pilit sinasabi na sakay former President Duterte itong proyektong ito? Ganito po yan mga kababayan, bigyan linaw lang po natin. Kasi ang bawat proyekto ng ating bansa, hindi po natin pwedeng angkinin yan. No? May tinatawag kasi tayong inauguration, meron din tayong tinatawag na groundbreaking. Di ba? Kung kailan nasimulan yung proyekto at kailan matatapos. Subalit, sino ang aangkin sa Bukana Bridge? Ang Bukana Bridge po ay nakatayo saan? Sa Davao. At ang makikinabang po dyan ay sino? Ang mga taga Davao. Di ba? Yan ay proyekto para sa mga Pilipino. At yung sinasabi na pag-angkin na yan, mahirap magpakalat ng maling impormasyon. Ang importante lang dyan, yung proyekto dinodrawing pa lang noong 2018. No? At ginawa noong 2023, at ngayon, matatapos na siya. Hanggang 2027, full operational na siya. So, sino ba ang presidente na nakaupo sa mga panahon na yan na ginagawa at matatapos? Si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi natin madidinig sa kanya na akin yung proyekto na yan. Ang sinabi lang ng Pangulo natin, ito ay ginawa noong 2023 at matatapos ngayon. Diba? Hindi ba tayo pwedeng maging masaya na ang Pangulo natin ay walang pinipiling kulay? Bagamat sa kabila ng lahat ng paninira at pagsasalita ng masama sa kanya, doon sa baluarte ng mga Duterte, eto, di ba, ipinagpatuloy niya yung proyekto para kanino? Para sa mga taga Davao na babiyahe ng 2 oras, 3 oras, magiging 20 minutes na lang. No, yung pagsasalita ng pag-aangkin, yan ay mga salita na nagdudulot sa mga Pilipino para para magkaroon tayo ng pagwawatak-watak, paghiwa-hiwalay. Di ba? Ang mga proyekto na yan, kung sino man ang magpagawa niyan at sino man ang makapagtapos niyan, benepisyo at pribilehyo ng bawat Pilipino. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ito ay akin, ito ay sa iyo. Ang kagandahan lang dyan, kahit anong paninira sa ating Pangulo, nananatiling malumanay. At katulad ngayon, hindi pumapatol sa mga intriga, bagkus, etong balik sigla, bigay sayang programa para sa 3,000 kabataan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay bibigyang saya ang mga bata sa kabila ng mga trahedyang pinagdaanan natin. Eto, no, hindi kinakalimutan na bigyan ng kasiyahan ang mga bata sa ating bansa. So, sir, nangyari ba ito sa mga dumaang administrasyon yung ganito, balik saya, bigay saya. Balik sigla, bigay saya. Actually, yung mga propaganda ng mga nakaraang administrasyon na ang palasyo ay bukas para sa sambayan ng Pilipino, pero hindi ko naman nakita yon. Pero ito, hindi nagyayabang yung Pangulo natin. Ito, ipinapakita niya na ang palasyo ay para sa sambayan ng Pilipino. Sa ngayon, ito mga kabataan, dahil sa dami nila, silang prioridad, sila ang inuuna. At alam naman natin, pag tinawag mong Pasko, ang Pasko ay para sa kabataan na katulad ko, batang-bata, di ba? So yun. At sa December 16 to 23, bukas ang palasyo. Makakakain sila ng puto, bongbong. No, bukas ang palasyo, pero ito yung mga nagki-claim na nung panahon daw na nakaraang administrasyon, hindi ko na sabihin na si Duterte. No? Nung nakaraang administrasyon ay bukas daw ang palasyo. Ngayon, alam naman natin sa mga napapanood natin sa mga balita na ito, makikita natin aktual, mapapanood nila sa balita at sa mga vlogs ninyo na bukas ang palasyo sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa, sir, kasi balik tayo sa Bukana Bridge.
Kasi sabi no, meron akong nakakita na itong Bukana Bridge noong 2018 ay inano to kayo sa dating admin, no? Pero gusto ng dating admin tirain yung pondo. Gawing pera na lang ibigay, tapos Pilipino na ang gagawa. So sa tingin mo may katotohanan ba to? Actually, kung talagang sila ang nag-pursue or gusto nilang ituloy itong proyekto na to, imagine mo 2018 in-offer na ng China. Pero bagamat ibibigay sa atin ng libre ay China ang gagawa, 'di ba? Pero dinelay nila hanggang sa abutin ng pandemya, 'di ba? Bakit i-delay? Alam naman natin ang mga proyekto ay dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, no, naging open sa sambayan ng Pilipino na itong mga kontrata na to ay may mga kickback, 'di ba? At kung yan ay sinasabi nila na ang nila amin yan, kay Duterte yan. Bakit hindi pinagawa ng 2018? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 4 years, 4 na taon. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos 2 taon lang natapos ito, 'di ba? 18 months to be exact. 2023 nilagdaan formal ang kasunduan, natapos. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Kung hindi nila gustong perahin, di sana pinagawa nila ng 2018. 'Di ba? Alam nila wala silang kikitain, ganun kasimple. Ayun ang galing doon. Maraming salamat. Di kaya sinasabi nila gawa ng Duterte pa rin yan dahil sa tingin nila kasi ngayon ay presidente pa rin si Inday Sara. Actually, ito yung nakakatawa, no? Alam mo sa mga DDS, medyo mahirap talagang gumising sa umaga kapag si BBM pa rin yung presidente. Pero wala silang magagawa dyan eh. Dahil ang termino ng Pangulo ay 6 na taon at pinagbigyan natin si Digong ng mga panahon na yon. Subalit, kung kulang pa yung ginawa nila, hindi naman pwedeng agawin na lang ng anak niya. Diba? Ganun kasimple lang yun. Hindi naman pwedeng si Sara yung mag-ribbon cutting doon, vice president lang siya. Pwede yun kung sasabihin ng Pangulo na, Sara, hindi ako pwede, ikaw na mag-ribbon cutting. Diba? Yung pag-epal, kung tutuusin, sila yung epal. Bakit? Kasi may Pangulo eh. Vice president ka lang, ano ba trabaho mo? Diba? Ang trabaho niya ay antayin na mawala ang Pangulo. Ang trabaho niya ay alisin ang Pangulo sa pwesto para maupo siya. Ganun lang kasimple yun. No? Yung sinasabi nila na Bukana Bridge na kanila yan at sila ang magbubukas, hindi mangyayari yan dahil ang Pangulo ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Pero Last sir, question na lang, sir, para sa mga viewers natin. Sabi kasi ng mga itong supporters ni itong mga DDS ay mabuti pa ang BP dahil yung mga marami naman siyang nagawa pero hindi pinapakita at hindi katulad ng mahal nating Pangulo, si BBM ay laging aksyon na may camera. Alam mo, sa totoo lang ganito yan, no? Patunay na fake news itong mga DDS o mga Duterte supporters. Bakit? Kasi sa ratings na nilalabas nila, napakataas ng satisfactory rate nitong si Sara Duterte. Paano mangyayari yun? Lagi siyang nasa abroad. Wala siyang ginagawa kundi siraan ng Pangulo. Wala siyang ginawa kundi manawagan na bumaba ang Pangulo. Samantalang ang Pangulo, araw-araw manood ka sa TV. Manood ka ng vlog. Nagbubukas ng ng mga proyekto. Gumagawa ng mga programa para sa mga Pilipino. Tapos sasabihin nila mataas yung satisfactory rate ni VP Sara Duterte. Ipaliwanag na muna yung laptop kung magkano. Ganun kasimple. Hindi yung puro fake news. Kasi ang pinapalabas nila walang ginagawa ang Pangulo. Ano sila, bulag? Binubulag nila ang sambayan ng Pilipino. Niloloko nila, ginagawa nila mind setting, mind conditioning. Tinuturuan nila maging mangmang ang mga Pilipino pero hindi nila magagawa yun. Magagawa nila yun sa mga supporters nila, yung mga nagmamahal sa tatay nilang karton.